Ayan, so hello you. So it's Rainier. So now in this video we're going to dissect a Python code. So what we're going to do is line by line, okay? And then i-dive type natin. So titignan natin yung bawat methods, variables, and so on, okay? So let's do this. So ayan, okay. So dito may makikita tayong snippet code. So ano ba 'tong munang menu na 'to? Okay? So itong menu, ayan, ito, yung menu na yan, so dito pa lang, yung menu na yan is special na siya. Bakit kanyo? Kasi dito pa lang, it is hindi lang siya simple list, okay? So, siya ay tinatawag na list of list. So, bakit siya tinawag na list of list or nested list? So, ganito lang yan. So, basically, isa siyang list, okay, di ba? So, pero yung laman niya is list din. So, parang listahan ng listahan. Gets? So, bawat item sa loob, ayan, si burger, then 120. So, ano ba yung mga yan? So, ito, meron kasi siyang two parts. Okay? Si burger, tas tong 120. Itong burger, ito yung tinatawag na item 0. Item 0. Ito si item 1. Item 1. Pag si item 0, um, siya yung pangalan ng item. Okay? Siya yung pangalan, yung name. Yung 120, siya si item 1. Si item 1, basically is siya yung price ng item. So kung makikita nyo, list of list. Bakit kanyo? Kasi yung unang list is eto na mismo, yung menu. Siya na agad yung list. And then sa loob ng list, we have another list. Ayan, eto siya. Ayan yon, yung pangalawang list. So, kumbaga, listahan sa loob ng listahan. Okay? So, yan yun. That is the menu. So, ito lang, ganyan lang gumagana yung ating code. Okay? Punta naman tayo dito sa ating next code snippet. Okay? Dito muna tayo sa una, dito. Num is equal to 1. So, tandaan nyo lang, this is for counter lang to, okay? So, parang ano lang siya, may 1 sa umpisa. Okay? Yung ating num. Okay? Para may laman agad siya. Ngayon, punta naman tayo dito. Ito kasi itong line na to, header lang yan. Okay? Header. Ngayon, pag pumunta tayo dito sa pangatlong line, for item and menu. So, basically, ito yung for loop natin. So, basically, sinasabi lang nito is, isa-isahin mo yung laman ng menu. So, ganun lang gagawin niya. So, dito sa baba niya, sa loob ng for loop, we have the print string number plus. So, dito nangyayari yung magic. Kasi, um, yung item 0, which is yung name, and then yung item 1 is yung ating, what? Yung ating price. So, bakit siya may string? Ito, bakit siya may string? Ayan, bakit may string? Kasi ginagawa niya, kasi hindi mo pwedeng ipag-plus yung text and numbers. Okay? So, kaya kailangan mo muna siyang i-convert from number to text. Okay? So, ganun lang yan. Ngayon, kaya siya kinonvert para maging string para madikit siya dito sa ating peso sign and dito sa ating um, tuldok. Okay? So ngayon dito naman sa baba, paano naman to? Itong num. Bakit may plus equal sign dyan? Tapos may 1. So, ang gagawa niyan, after ng isang item, yung counter natin sa taas dito, yan, is mag-a-add ng 1. Okay? So, para yung next item na yung i-print niya. O, halimbawa, ito, 1. So, ang kukunin niyang item dito is yung burger. Tapos dito, nag-add siya ng 2.
yung fries na 3 pasta, then yan, and then yan. So, ganun lang yan. Ganun lang yan snippet. Ganito lang 'to gumagana 'tong for loop na 'to, okey? Ayan, punta naman tayo dito sa another snippet code. Parte pa rin siya nung isang program natin sa Python, okey? Yun pa rin yan yung ating menu. So, kanina dito tayo sa for loop and punta naman tayo dito. Kung mapapansin niyo, bakit siya merong menu dot append and menu dot insert, okey? So, unahin muna natin itong append, append. Ano ba yung kanyang ginagawa nitong append na yan, okey? Si append, ang ginagawa niya is yung item, which is yung pizza, is laging napupunta yan sa pinakadulo ng listahan. So, nagiging automatic siya, okey? Okey. So, eto namang si insert, ang ginagawa niyan is yung kasi mas specific siya, eh. So, halimbawa, so parang sinasabi mo kasi dito is, ginagawa niya parang sinasabi mo, "Oh, isingit mo 'tong soup sa pangalawang puwesto sa index 1." Ayan, gano'n yung ginagawa niya. So, bale uusog yung iba para maisingit natin 'tong soup of the day is 90, okey? So again, so gano'n yung ginagawa niya, okey? So again, yung ginagawa ni append is isisingit niya 'tong pizza, yung item name and yung price from from pinakadulo ng listahan, okey? So isisingit niya yan from the very bottom, okey, sa pinakadulo. Tapos ito naman si insert, ang ginagawa niya is mas specific siya, okey? So sinisingit niya yung soup sa pangalawang puwesto. Bakit dahil pangalawang puwesto? Kasi dahil dito, ito yung address niya sa index. Bakit siya naging pangalawa? Eh, 1 naman yan. Kasi ang bilang natin sa index is from 0 and 1. So, bale ang ano ba, 1, 2, and 3. Okay. So, ang bilang mo dito is 1, 2. So, ito yan, yung 1. Ayan yan. Kaya siya magiging pangalawa. So, sabi dito, insert mo daw yung soup of the day na 90 pesos sa index 1. So, ito yung index 1. So, pangalawa siya lagi. Pangalawa. Sisingit daw natin siya sa pangalawa. Sa index, doon sa ating menu. Dito. Okay? Okay. Dito naman tayo punta. Dito, ang ginagawa naman is for the user naman to. So, ginagawa niya is, pwede rin magtanong dito si user. Okay? As you can see, we had new dish, and new price. So, ano yan? Ano yung mga yan? So, dito sa new dish, kumukuha tayo ng text, okay? Na, at ng new price, nung number. Kung makikita mo, input, string lang yan. Ito, si new price is basically number. Okay? So, wag kayo malilito lagi sa ganyan. So, basically, yung nakuha natin dito is binalot natin siya sa list. Then, tapos, nag-append. Okay? So, sa dulo ulit yung bagsak niya. Kasi nga, we have append. Pag sinabi nating append, sinisingit niya yan sa pinakadulo. Okay? Sisingit niya tong new dish and new price dun sa pinakadulo ng ating list. Gaya nga ng sabi ko dito, pag append, sinisingit niya sa pinakadulo. Pag insert, mag-i-insert tayo from a specific um, index. Okay? So dito, magtatanong siya ng enter the dish name. Halimbawa, kare-kare. O, napunta siya dito, kare-kare.
Tapos yung price ng kare-kare 50. So gagawin ni append, isisingit niya yung kare-kareng 50 dito sa pinakababa. Okay, mag-a-add yan ng another dyan. Okay? So, ganun ginagawa niyan. Ganun ginagawa nitong code na to. Ayan. Kung kanina naman is meron tayong append and insert. Right now, kung makikita nyo, menu dot what? Remove. So, we have remove over here. So, anong ginagawa nito? So, basically, yung ginagawa niya is to remove by name. Okay? So, i-remove daw si price and yung fries na tag 60. So, ito yung name, and yung ating price. Okay? So, meron ba tayong fries? Meron, ito. Okay? Yan yung i-remove. So, ginagawa nito is i-remove from menu yung fries na tag 60. Okay? Ito namang removed menu pop. Anong ginagawa niya? Anong ginagawa ng pop? So, pag pop, basically, this remove by position. Okay? I-remove niya by position. So, if you leave it empty, then it remove the last item. So, ganun yung ginagawa ni pop. That's why here, yung print niya is the fries is removed from the menu and the item using pop. And then, kinall out niya si remove. Nagigets ba? Basta pag, pag pop yan ito, and itsura niya, pop. Okay? Ginagawa niya is, nire-return niya. Okay? Then, yung item na na-remove, so when we store, and then, we remove the variable to prove it. So, kanina ka na-remove. So, to prove na na-remove siya, eto. Okay? Ganyan yung ginagawa niya. Pero, as I said earlier, okay, so ulitin natin ha. Pag remove, ano ulit siya? Nagtatanggal siya based on what? On the value. Ito, yung name and nung ating fries. Okay? So, depende yan kung ano yung nasa list niyo. Ganun yung gagawa ni remove. So, kailangan mong sabihin yung exacto kung ano yung item na tatanggalin mo. Kasi what if wala ka naman palang fries dun sa list mo, tapos halimbawa may fries ka, tapos hindi mo pala yun yung price. So, mamamali yan. Okay? Mamamali. Ngayon, tapos pag sinabi ulit na pop, pag pop, so nagtatanggal ng based on what? On position. Okay? Kaya nga sabi ko kanina, based on position siya pag nagtatanggal. So, pag hindi ka naglagay ng number or automatic na yung pag hindi ka kasi naglagay ng number or ng value, automatic na ginagawa niya is tatanggalin niya yung pinakahuling item. Yun yung tatanggalin niya. So, basically, yung pinaka-cool lang naman pag gumagamit ka ng pop is basically, binabalik niya yung natanggal. Okay? So, kaya nasasalo natin yung remove variable. Okay? So, hindi agad siya natatanggal. Kasi nasasalo pa rin siya. So, ganun gumagana tong snippet code na to. Okay? Punta naman tayo sa next. So, kung kanina naman is we have remove and yung pop, tapos may append, insert. Now, we had here is called sort. So, sinusort niya naman si menu. Paano na muna gumagana si sort? Okay? So, from the word itself, sort. So, yung menu, mag-sort ka. Kumbaga, sinasabi ni sort, menu, mag-sort ka ha, mag-sort ka. Ganun lang yung ginagawa niya. Inuutusan niya sa menu to sort. Okay? Tapos, ito naman, itong
key is equal to lambda. Ayan, yung violet na yan. So, yan yung special instruction na ating special instruction dun sa ating code. Okay? Kasi parang sinasabi mo lang dito is, oh, wag yung wag yung name na ano ba yung index 1? Tignan natin. Oh, wag daw yung what? Yung fries. Wag daw yung fries. Sabi dito. Tapos yung basihan mo is yung presyo. So, ganun yung titignan niya. Ayan, after niya naman isorted yung menu based sa price from cheapest to most expensive. Okay? So, ganun yung gagawa niya. Ito naman, ayan, pag sinabi namang reverse, ang gagawin niya lang, i-reverse na lang yung buong menu. Okay? So, parang babaliktarin na lang. So, ganun nangyayari dito sa ating menu reverse. Okay? Ganyan gumagana si reversed. Okay, ito namang snippet na to, medyo mahaba siya, as you can see. Pero hindi naman siya sobrang haba. So dito, as you can see, we have found is equal to false. So, para siyang status natin, okay? So, sa simula, false muna siya, meaning is hindi pa nahahanap. Okay? Hindi pa nahanap. Ngayon, punta naman tayo dito sa ating if, itong if item, kasi nasa loob siya ng for loop, katulad kanina. So, under ng for loop, we have here is another condition. So, if item 0 is lower, ayan, so, dito, ibig sabihin yan, ito yung pinaka-search trick, okay? So, para, halimbawa, caps lock na burger, yung i-type ng user. So, ibig sabihin, mahanap niya pa rin yung burger, even if yung burger is not caps lock. Halimbawa, lowercase lang siya. Type ng user is caps lock. So, ito nang gagawin niya na yun, i-convert niya na yun into lower. Okay? Ayan na yun. So, bali, mahanap niya pa rin yung burger kahit ginawa na natin siyang lowercase. So, ayan. So, ngayon, ito naman. So, ano na? Ito na. What if, so ito na nga nag-found equals to true na siya. So, it means pag may na-match na, papalitan na natin yung status nitong ating found is equal to false kasi magiging true na siya since meron na tayong nahanap. Okay? Ngayon, ito namang break. Yan, yung break na yan. So, kasi nga may nahanap na tayo, nag-true na siya, di ba? Yung found natin is nag-true na. So, gagawin ni break is magsa-stop na siya from the loop. Aalis na siya dito sa loop na to. Kasi nga, nag-true na eh. Once na mag-true na, magbe-break na siya. Okay? Then, we have here is if not found. Halimbawa, naghanap ako ng beef steak. Wala namang beef steak dun sa ating menu. So, even maghanap tayo ng naka-lower or even caps lock pa yan, hindi niya mahahanap yan. That's why ang ipiprint niya is no item found. Okay? Ganun lang gumagana tong snippet code na to. Oh, ito na naman, another ano naman siya. So we have here is another type of menu, which is dessert naman siya. Again, list of a list ulit siya. Gets na yan. So, ito naman, what we have here is extend. So, iba na naman. Extend naman to. So, pag sinabi naman nating extend, ano bang naiisip niyo pag extend? So, ang ginagawa niya lang here is basically, kinukuha niya yung laman ng dessert list. Then,
isa-isa niyang idadagdag sa menu. Okay? So, ganun lang. So, itong bagong, itong dessert na to, yung laman ng dessert na yan, is i-merge niya yan from menu. Ganun yung ginagawa ni Extend. Okay? Kino-combine niya. That's why yung header dito is combine. Okay? So, ganun siya. Next. Dito naman is here, what we have is orders. Pero empty yung loob ng list. Bakit? But kasi here, gumawa tayo ng bagong empty list. Okay? So, para sa order yan. Kumbaga yan yung parang shopping cart. Okay? Yan yung shopping cart natin. Then here, we have while true. Okay? So, actually, ano siya, infinite loop siya. So, paulit-ulit siyang tatakbo. And yung enter a dish or type done. Hanggang hindi ka nagta-type ng done, uulit lang siya ng uulit. Babalik lang siya ng babalik. Okay? So, ganun yung ginagawa niya. But here, what we have here is yung break. Okay? So, once na ma-enter mo tong done, then magbe-break, aalis na siya dun sa ating loop. Dun sa loop ng while. Okay? Ganun lang siya. Ganun gumagana to. So, here naman is yung ating so here, if pag false pa naman siya, ayan, so for item loop, for loop. Now, if yung item is nahanap niya na, magpiprint to. Pag nahanap niya na, magpiprint tong added the order. Then, if true, found true, babalik siya ulit dito. Enter a dish. Then, if done is, aalis na siya dito sa code na to, which is, tapos na siya dito sa loop na to. Tapos na yung trabaho niya. But, if hindi niya mahanap, halimbawa, nag-type tayo dito ng dish, then wala naman siya dun sa menu. So, ito yung mag-print if not found. Sorry, item not available. Okay? So, ganun gumagana tong code na to. Ayan. So, we have here is yung next snippet code natin. Then, dito naman, as you can see here, the total is 0. Okay, 0 yan. Ayan, 0 yan. Then, for the item in order, ayan, for item in order, ito yung mga yan. Ayan, which is nasa loop ulit siya. So, maglo-loop tayo pero sa order list lang. Okay, dun sa ating shopping cart. Okay, yung kanina, yung shopping cart natin. So, ang ginagawa niya is, basically, ina-add lang natin yung presyo ng items. Okay, yung ating items sa total. And ito. Then, mapupunta dito yung total items sa total. So, bali ginagawa dito is, naka-for loop siya para yung lahat ng nasa shopping cart mo is magpiprint na siya dito. Okay? Then, i-call out natin yung total and convert natin to string para para ma-connect natin siya dito sa ating total. Okay? So, ganun lang siya gumagana. Siya yung ating basic summary ng order pag mag-check out na. Okay? So, ganun lang siya. Ito naman, we have menu copy. So basically here, itong copy na yan, ang ginagawa yun is gumagawa tayo ng copy ng menu. Okay? So, isa na siyang brand new or separate list pag nag-copy tayo or gumamit tayo nitong copy. Okay? Then we have menu clear. Ano naman ginagawa ng clear? Si clear naman ang ginagawa niya is basically binubura natin yung laman ng original na menu. Okay? So, ganun. Si copy, from the word copy, nagka-copy talaga siya ng separate na menu.
Ito naman, naglilinis siya. So, binubura naman niya yung original na menu. So, kumbaga, copy, and then, ikakopy niya, ikakopy nito, then ito naman, i-clear niya yung previous. So, parang brand new na ulit-ulit yung ating menu. Okay? So, pag pinrint natin, makikita natin yung buo pa yung menu copy, yung photocopy ng ating menu. Pero, empty na yung menu. Okay? Yung original. So, pinapatunayan lang nito na na magkaiba yung list, na magkaibang list sila. Basically, ganun lang siya. Okay? So, try natin yung code. Okay? Try natin yung code. Ngayon, punta tayo sa Visual Studio. Try ulit natin siya. So, yung overall, so ito yun yung kanina. Ito yung menu natin. Yung list of list. As you can see, display niya lahat. So, sabi dito, enter a dish name. Gamitin natin yung pizza. 200. As you can see, na-update natin yung list. Ayan. Sabi dito, oh. Diba, nag-enter tayo ng dish. Then, eto na siya. Nasaan na yung pizza? Ito, doble pa. Pizza, 200. Tapos dito, the fries is removed from the item using pop. Yung pop kanina, you remember that? So, ito na siya. Kung makikita mo, nawala na yung isang pizza. Isa na lang siya. Tapos, nakasort. Kung dito hindi siya nakasort, sabog-sabog siya, as you can see here, gumamit tayo ng sort. Okay? Ayan. Naging ganyan siya. From lower to highest. Then, reverse natin siya. Gamit tayo ng reverse eh. So, highest to lowest. Sabi dito, enter a dish name. Gusto ko ng pizza. Sabi dito, oh. Okay, pizza, position 1. Number of dish above 100 is 4. So, dito, inaanap nyo lang yung same dish above na 100. So, 4 daw merong ganung prices. So, here naman, nag-combine yung ating dessert. Yung dessert kanina, na-combine. So, ito na siya. Pili tayo pizza. Tapos, ice. Wait. Ice tea. Hindi niya nakita. What if ice tea? Kasi wala namang ice tea. Ice tea lang. Okay. So, cake. Cake slice. As you can see, nakaloop lang siyang nakaloop unless mag-type ka ng done. So, ayan na. Sabi here, yung order ko daw is pizza, iced tea, and cake. Ayan. So, ngayon yung summary. Ayan, yung ating summary. And then yung ating total. Dito, nakita natin yung hinapi niya yung ating menu. Then, kinlear niya. So, nawala na. Okay? Nawala na. So, ganun gumagana yung ating menu. Okay? So, ganun lang siya gumagana. So, right now, na-breakdown naman natin yung Python program and yung kanyang mga logics. Okay? So, I hope na-cover natin yung buong methods. Yung append, insert, remove, pop, and yung sort, extend, copy, clear, and so on. And I hope na-gets nyo naman yung Python list. So, hindi man siya medyo komplikado pag inisa-isa mo siya. Okay? You just need to understand things. So, I hope you like this video and thank you.